Senate Blue Ribbon has suspended its hearing. So, paano yung itong capitation? Alright mga kababayan, magandang araw po, News That Matters. Ito po, nagbabalik na naman po tayo para panoorin itong video na to na kung saan itong si Senator Tuta Soto, itong ating panonoorin dito ngayon mga kababayan. Itong pag-uusapan po dito, itong si Senator Ping Lacson, babalik na raw dito sa Blue Ribbon Committee mga kababayan. Dahil meron nga daw siyang unfinished business na sinasabi dito kaya babalik na po siya dito sa Blue Ribbon Committee. Wag na ho natin patagalin yan mga kababayan, pero bago ho yan, wag ho natin kalimutan i-share, like, subscribe ng mga videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ayan po mga kababayan, rekta na po tayo dito kay Tuta Soto. May continuous naman yung videos ng continuous naman yung mga committees. Ang buhay ng committees. Lalo mo yung buhay mo. Yes. As before, when the Blue Ribbon is the only committee, that was more to proprio power. Yes. And you mentioned, you announced that yesterday that Senator Ping Lacson decided to retain his service in Senate Blue Ribbon. Yes, we had a series of talks. And practically, naramdaman niya na mga kasama namin, ang publiko mismo, ay alam na meron siyang mga naiwan na dapat ituloy. Ang bobola lang yan, Tuta Soto. Unfinished business. Ano to, boxing? So, yung acting chairman pa naman ng meron kami, Senator Erwin Tulfo. So, we will be conducting a meeting. Hopefully, it was going to be Monday, pero majority of the members are not available. So, we are moving to another day. And then discuss further the goings on of the committee. And by November 10, we will ask, we will re-elect or ask the Senator Lacson to retake. And as far as our last conversation, he has agreed. Tagal naman, Tuta Soto, naiinip na kami, pati ba naman pati ba naman kayo ay nililis nyo rin itong mga flood control scam na to. Itong ICI na to, wala rin naman kwenta itong mga tinatag ni BBM mga kababayan gusto na po namin ngayon as in na yung mabilisan na kailangan bumalik na yung mga Blue Ribbon dito, yung mga hearing na to para naman makulong na yung mga mastermind dito dahil lahat na lang ng ahensya ng gobyerno dito sa Pilipinas is punong-puno ng corruption. Diyos ko, mahiya naman po kayo, BBM, sobrang perwisyo na itong inabot mula nung umupo ka dito sa pagiging presidente at leader dito sa bansa namin. Puro corruption ang ginawa ng iyong mga tao dito, yung mga kawatan mo. Walang ginawa kundi magnakaw. Sobrang kahiyan na po. And practically, you have also reached out with the oppositors, which like Marcoleta and others, company on that? Hindi naman. Alam mo naman sa Senado, the majority elects who. The majority says who's who. So, that's it. So it's like just saying there's no reason to flaunt or to spread the rumors that SP Tito Soto's leadership at the Senate hangs in the balance. Hindi naman. I don't think that's the case because as far as I know. Ayan po mga kababayan, confident na confident itong si Tuta Soto na stable daw yung dito sa Senado. Feel niya na maraming may gusto sa pagpapatakbo niya, which is maraming naiinis sa kanya, lalo na yung mga taong bayan na to dahil wala naman siyang ginagawa, puro na lang to papogi, puro interview lang Kailangan talaga, kung as a leader ka dyan, Senate President leader, kailangan gumawa ka na ng aksyon na mabilisan, makausapin mo na yung mga kasama mong kapwa mong senador dyan na maging Blue Ribbon Committee mo na chairman, temporary, para wag nang patagalin, para malitis na tong flood control scam na to, maayos na, para yung mga pera ng taong bayan may ibalik na rin dito, Senate President Tuta. Alam mo naman tong mga kababayan natin na excited na sila dito sa mga
kung sino talaga yung mastermind dito, na which is alam naman namin wala nang iba kundi itong nasa administrasyon na to, wala nang iba, para naman maibalik na nila yung mga ninakaw nila na bilyo-bilyong pera. Diyos ko, ang tagal na nito, perwisyo na. Well, as far as we know, everything is stable in the Senate. Meron pa talaga kami mga kinasikaso, meron pa talaga kami mga problema. So, the leadership in the Senate issue is Di mo deserve maging very SP. far as far as the sequence of events are concerned. Napakarami kong dapat kasi kasulit. But again, I talaga. I serve at the pleasure of my field. So, I can serve in whatever post or position I am given. Kahit a regular senator lang ako, I know what to do, and I know what I can do. And we know what you can do. Alam mo naman yung dapat mong gawin, kaya ka nga inupo dyan. Basic na basic lang po yan. Kailangan nyo pong gawin dyan, yung kailangan ituwid yung mali. Kailangan nyo pong gampanan yung inyong trabaho para yung mga pagnanakaw na yan, yung corruption na yan, maiwasan at bawasan dito sa gobyerno natin. Yan po yung trabaho ninyo. Wag yun tumatawa lang kayo dyan na kapag may interview at parang baliwala yung mga ninakaw nila na bilyo-bilyo na pera ng mga taong bayan. Kaya po wag kang masyadong kampante. Kung ikaw rin naman isa ka rin kapit tuko dyan, ba't di mo na lang ibigay sa mga ibang senator yan na willing na gawin yung trabaho nila? Na talagang pag nag-imbestiga, schedule, which is schedule is schedule. Hindi yun na nililihis nyo, pinapatagal ninyo kung anong mga lumalabas na mga aso-aso dyan ng palasyo na ngawa ng ngawa. Ang purong ginawa, puro paninira sa kapwa nilang kababayang Pilipino, instead na may isaayos na itong problema ito, inuuno pa yung mga paninira na yan. Sabi yata ni Senator Lacson, he was expressing the concern that he does not want to get at least Senate ruling on the chairmanship with the cause of the change of leadership. Yes, sir. Well, we broached upon that idea na nabanggit niyo kasi during that time, kasi nung iba, Senator Lacson was on a different perspective. So, siyempre, merong thinking yung iba na pag hindi ako sa president, hindi magiging yung chair si Senator Lacson. Naku, ang dami namang magagaling pa sa'yo, Tuta Soto. Huwag ka masyadong bilib talaga sa sarili mo. Napakabilib mo naman sa sarili mo. Lagi mong pinagmamalaki yan. Ba't din na lang ibigay mo kila Senator Alan Cayetano at Senator Marcoleta? Kasi yung mga yan, may mga prinsipyo, nilalabanan nila talaga yung mga corruption na yan. Kaya lang ewan ko, ba't hindi sila may lagay-lagay? Kasi alam mo naman na yung mga administrasyon natin, kontrolado pa nila itong mga Senado, syempre kaya nangyayari po yan. Pero hindi nyo po deserve talaga, Senator Tuta Soto. But then again, the leaders of the minority, as I talked to them, Senator, the minority leader, Senator Alan Cayetano, I said that he's not talking to anyone. So medyo, as far as we're concerned, deduction lang yun from other people. It could be something, it could be true, but then again, we leave it to our peers. So sa tingin nila, kung maganda naman ang pagpakatakbo ni Senator Lacson. And again, para lang malinaw sa ating mga kababayan, lalo na sa mga iba pang supporters sa ibang kasama natin. Senator Lacson was being led by the evidence. Kaya doon nagpupunta yung glory ko na hearing niya at yung mga pronouncements. Kasi yun yung nakikita papeles o nakikita evidence siya. Hindi, walang tinatarget na particular person or particular sector. Puro bola lang yan. Unahin nyo muna yung taong bayan bago yung mga bola. Diba? Simulan mo, privilege speech. So, marami pang pupuntahan dito. Sapagkat ang huli namin pag-uusap,
itong issue ng flood control, those projects sa flood control, ongoing yan. Diba? Pagkatapos, napakadami pang dapat tignan na nagiging problema natin sa gobyerno. Mukhang hindi ko ganun din. Like for example, may mga issues sa Department of Agriculture. Mabuti na lang, yung Committee of Agriculture, natigilos na rin. But then, Mga farm-to-market roads. Alamak na rin yan. Lahat ng mga ahensya ngayon, mga kababayan. Wala na ho talaga. Health, Department of Education, ang daming ang dami pang mga dapat kasi nasuhin ng Blue Ribbon. So kung tumatakbo na dun sa flood control issues, meron pa rin issue sa DPWH na hindi na flood control. At marami sa Visayas, marami sa Mindanao. Marami yung report na binibigay na tumatapik. So, maraming dapat partisipasuhin ng Blue Ribbon, hindi ka lang makonfine lang sa flood control at sa Bulacan lang. Ay naku, Tuta Soto, yung flood control nga lang, hindi nyo pa maasi-asikaso. Yung iba't ibang ahensya pa ng gobyerno, ang iniisip nyo. Unahin nyo muna yung flood control bago nyo unahin yung mga iba. Dahil hindi pa nga natatapos yung unang problema, iniisip nyo pa yung iba. Wala pa nga kayong nagawa, anak ng tokwa naman, Tuta Soto. To be encompassing, so to speak. So, it does not need any more privileged cases or resolutions to asking the Senate to look into the farm-to-market road, to the family health centers, to the school building projects, all under that umbrella. Ang Blue Ribbon is authorized by the rules of the Senate. Yun lang ang already. The Blue Ribbon does not need any resolution, bill, privilege states, to be referred to it, to be able to conduct a fair amount of profit on its own. So, we're gonna be expecting that the Blue Ribbon, if ever it comes up with its initial report or final report on the flood control, tapos it can shift right away to the farm-to-market roads, to the school building, ganun. Tuloy lang yun. Yes, lalo na mayroon initial findings na i-process na both to the ICI, to the DOJ. Bibigyan ko ng kopya ng ICI, meron silang sarili ng buhay. Pero yung DOJ at saka Ombudsman, yun ang pinakamahalaga na mabibigyan ng mga initial findings ng hearing namin. We have no prosecutorial powers, and recommendatory lang. Ayan po mga kababayan, Senator Tuta Soto, ang dami po ang sinasabi ng mga dahilan na yan. Talagang nililihis nyo lang at binabagalan. Mag-focus muna kayo dito sa flood control scam na yan. Yung mga scam na yan, yung mga pagnanakaw na bilyo-bilyong pondo ng gobyerno na ninakaw ng mga kawatan na yan, yung nasa administrasyon na yan. Bago nyo isipin yung iba't ibang problema. Yan muna yung priority natin kasi maraming perang nawala dyan. Susunod, pagkatapos nun yan, saka na tayo maulit pag-usapan yung iba. Kasi naiinip ng mga taong bayan sa sobrang tagal, nagkakalokohan na lang. Parang wala na po kaming matiwala sa mga nasa gobyerno na to. Kasi ang tagal po nililihis-lihis po nila. O yan po mga kababayan, magpapasalamat po ako sa inyo sa panonood dito. Huwag niyo kalimutan i-share, i-like, subscribe tong videos na to at nang sa ganun napapanood naman ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na video. News that matters. God bless.